So pag narinig ninyo yung word or yung topic na spiritual warfare, ano po yung unang pumapasok sa isip ninyo? And so ako, our family, lalo na yung mga nauna dito sa church, siguro ay naalala ninyo nung bata pa kami bagong Christians. Tapos may mga missionaries pa dito sa church. Andito pa si Pastor Ken. Ay yung isang kasambahay po namin ay sinaniba ng masamang espiritu. Every 6 p.m., every night, sharp, hindi nalilate. Okay? Naisingit ko pa talaga yun. Okay? Every 6 p.m., dumarating yung masamang espiritu, sinasaniban yung kasambahay namin, tapos nagwawala siya, sumisigaw. And so every night, tumagal din siya ng mga ilang araw. I forgot kung gaano katagal. So every night, yung mga pastors, mga missionaries, and some members pupunta sa bahay. And nag-aawitan sila, tapos yung mga pastor yung humaharap dun sa masamang espiritu at sinasabi na, in the name of Jesus, tumahimik ka, lumayas ka. And tumatahimik. At sumusunod yung masamang espiritu. Spiritual warfare ba yung kinuwento ko sa inyo? Totoong kwento ito, hindi ito kwentong barbero. This is really a true story. And that is spiritual warfare. And that's obvious. And kung alam natin yung context ng experience ni Paul sa kanyang missionary journey sa Ephesus, so pwede niyong basahin niya mamaya sa Acts chapter 19, na during his missionary journey, ay gumagawa siya ang Diyos ay gumagawa through the Apostle Paul, ng mga extraordinary na mga miracles. Nakakapagpagaling siya ng mga may sakit, nakapagpapalaya siya ng mga evil spirits. And during that time, mayroong mga tao na nagpa-practice ng magic arts, those who are in contact with the evil spirits, na nakarinig ng gospel, nagsisi sila, sumampalataya sila kay Kristo. And so, si Pablo ay nagsusulat sa isang church na ang mga membro ay galing sa background na naniniwala talaga sila na mayroong mga spiritual forces na kumokontrol, umahawak ng kahihinatnan ng kanilang buhay. And so probably andun yung kanilang takot, andun kanilang pangamba. And so sa dulo ng sulat ni Apostol Pablo ay sumulat siya about spiritual warfare. Pero kapag spiritual warfare yung pinag-uusapan, pwede ba nating limitahan sa mga usapin tungkol lang sa mga bagay na katulad nito? Yung mga extraordinary na mga manifestations ng evil spirit. Kasi as far as I know, yung ganong nangyari sa history ng church, hindi ko alam kung naulit siya, pero during my more than 20 years as a church, ay wala namang ganun nangyayari. So ibig sabihin ba, tapos na yung spiritual warfare. Nung umalis na sila Pastor Ken, wala nang spiritual warfare sa church. And if you are mindful sa context ng sulat ni Paul sa Ephesians, maintindihan natin kung bakit ko sasabihin sa inyo na hindi natin pwedeng limitahan ng spiritual warfare doon sa mga extraordinary manifestations ng evil spirits. Kahit hindi natin nakikita, kahit wala tayong nakikita na ganong mga manifestations, o parang wala yung evil spirit, o walang ginagawa yung demonyo, is at work making war against the church. And syempre, kung tayo ay hindi pa Kristyano, kung babalikan natin yung chapter 2, sinabi doon ni Paul, syempre hindi natin kaaway yung mga demonyo at si Satanas. Kasi yung kalagayan na tayo ay patay sa kasalanan, we are following the course of this world, we are following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Pero nung tayo ay na kay Kristo na, kaaway natin si Satanas. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians 4:27, huwag ninyong hahayaan na tumagal yung galit sa puso ninyo. Iniisip ba natin na kapag nagagalit tayo, kapag may kaaway tayo sa church, that's spiritual warfare? Sabi ni Paul, huwag ninyong hayaan na tumagal yung galit ninyo and give no opportunity to the devil. That's spiritual warfare.
And then, pagdating sa chapter 5, verse 11, sabi niya, huwag makibahagi sa mga unfruitful works of darkness. And then, verse 16, na maging maingat tayo sa araw-araw na pamumuhay natin, maging matalino sa mga desisyon na ginagawa natin. Because the days are evil. So, aware si Paul. And dapat maging aware yung bawat isa sa atin na yung spiritual warfare ay nangyayari araw-araw. Yes, may mga extraordinary na mga araw. Pero every day, kahit sa mga ordinaryong araw, ay mayroong spiritual warfare. So kung babalikan natin yung chapter 4, chapter 5, chapter 6 ng mga napag-aralan natin sa Ephesians, makita natin na, marirealize natin na if we are making decisions every day, lalakad ba ako na mayroong pagmamahal sa mga kapatid ko kay Kristo? Lalakad ba ako sa liwanag? Lalakad ba ako na taglay yung karunungan ng Diyos? We are faced with decisions na mayroong spiritual warfare. Mamahalin ko ba yung asawa ko? Magpapasakop ka ba sa asawa mo? Mga anak, susunod ba kayo sa magulang ninyo? Mga magulang, lalo na yung mga tatay, papangunahan ba natin yung family natin sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sa pananalangin? Mga empleyado, susunod ba kayo sa boss ninyo? Mga employers, itatrato ba ninyo ng maayos yung mga nasa ilalim ng inyong pangangalaga? So those are decisions na we are faced every day. And those are ordinary aspects ng spiritual warfare na kung hindi tayo magiging maingat ay mahuhulog tayo sa mga tukso ng diablo. And so kaya sinulat ito ni Paul. Sabi niya dun sa first word, sa verse 10, finally, bilang pagwawakas. Sa wakas, matapos na tayo sa series natin sa Ephesians. Second to the last sermon na ito. Yung last sermon ay next week. Pero bukod dun sa sinasabi ni Paul na, okay, andito na ako sa dulo ng sulat ko, malapit na akong matapos, nag-express din ito ng burden sa heart ni Paul na hindi lang niya sinasabi na finally, bilang pagwawakas. Paul is concerned na marinig ito o mabasa ito ng mga Kristiyano and magkaroon tayo ng pambihirang assurance, magkaroon tayo ng lakas para magpatuloy sa ating pananampalataya. Pansinin niyo yung mga words na ginamit niya. Verse 10 pa lang, be strong in the Lord. And then verse 11, that you may be able to stand. And then verse 13, stand firm. And then verse 14, stand. And then verse 18, with all perseverance. Yes, masaya si Paul na narinig nila yung gospel. Masaya si Paul na sumampalataya sila kay Kristo. Pero higit yung kailangan, higit yung burden sa heart ni Paul na hindi lang sila basta nagsimula na maganda sa pananampalataya. Paul was burdened, andun yung desire niya na sila ay magpapatuloy hanggang sa wakas for them to finish well. Ito yung prayer ko para sa bawat isa sa atin. Na magpatuloy kayo sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo hanggang sa dulo. Hindi mahirap, hindi madali yung pagsunod kay Kristo. Mahirap. Darating yung times, may mga araw na sobrang hirap. We will be faced with a decision na magpapatuloy ba ako na sumunod kay Kristo? O ayoko na. Hindi na sulit ang sumunod kay Kristo. So in prayer ko, maging katulad tayo ni Apostle Paul na alam natin yung kalagayan niya habang sinusulat niya ito. He was inside a prison. That's not easy. Diba? Sabi niya sa chapter 3, verse 1, he's a prisoner of Christ Jesus. Chapter 4, verse 1, he's a prisoner for the Lord. And dito sa text natin, sa dulo, pinaalala niya, I am an ambassador in chains. Pagkatapos nito, ng pagkakakulong niya, makakalaya pa siya. Pero makukulong siya ulit. At doon sa huling pagkakakulong niya, bago siya patayin, sumulat siya kay Timothy. And sabi niya sa dulo ng sulat niya, sa 2 Timothy chapter 4, verse 4, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And that's my prayer para sa sarili ko, for my family, for everyone sa atin.
na it's good na nandito tayo ngayon. Maybe we're doing well sa Christian life. But our prayer is for us, every one of us, to be able to finish well. And for us to be able to finish well, kailangan matutunan natin how to fight well. And so, para tayo ay maging malakas sa paipaglaban, hayaan natin naturuan tayo ng salita ng Diyos. And we will answer 3 major questions sa 3 sections ng passage na ito. Yung first question, bakit tayo nakikipaglaban? Sabi ni Paul sa Ephesians 6:10-13, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." So malinaw yung sinasabi dito ni Paul, na dapat tayong magpakalakas, dapat tayong maging matibay sa pagkipaglaban sa spiritual warfare. So, bakit tayo nakikipaglaban? Bakit kailangan natin magpakalakas sa pagkipaglaban? Bakit natin dapat ihanda yung sarili natin sa laban na ito? So, unang sagot, kasi meron tayong, hindi lang basta meron tayong kalaban, meron tayong matinding kalaban. So, meron tayong matinding kalaban. Sabi sa verse 11, sino yung kalaban na yun? The devil. Diabolos. Ang ibig sabihin ng diabolos ay blasphemer o slander. Sa panahon ngayon na sobrang advanced yung technology, minsan siguro isipin niyo pagka mga evil spirits ang pinag-uusapan, you can believe na yan ang part ng history ng church. Or baka pang sinaunang panahon lang yan, o kaya pa sa mga tao sa bundok. Pero no matter how advanced our technology is, hindi natin pwedeng sabihin na isang legend or katang-isip o isang fiction yung existence ng diablo. So nandito siya. Meron siyang mga schemes, meron siyang mga strategy na ginagamit. Sa Hebrew, ang pangalan niya ay Satan, na ibig sabihin ay kaaway, adversary. Siya yung isa sa pinakamataas na anghel na nagrebelde sa Diyos at sinama niya yung 1/3 of the angels, kung titigan natin Revelation chapter 12, para magrebelde sa Diyos. And they are in constant rebellion against God. At isa sa primary strategy niya ay, kaya nga slanderer, yung kanyang ibig sabihin ng pangalan. Ibig sabihin, naghasik siya ng kasinungalingan laban sa Diyos. Doon pa lang sa Genesis chapter 3, naalala niyo yung sinabi niya kay Eva, totoo ba na sinabi ng Diyos? And so ito yung strategy ng diablo mula noon hanggang ngayon. So every time we are tempted, every time na tayo ay nahuhulog sa tukso niya, ibig sabihin, pinaniniwalaan natin yung kasinungalingan na nanggagaling sa Kanya, na yung salvation natin, yung security natin, yung satisfaction natin ay matatagpuan natin outside of God. And so may the Lord forgive us sa mga panahon na pinaniniwalaan pa natin yung kasinungalingan ng kaaway kaysa sa katotohanan na nanggagaling sa Diyos. And pinaalala ni Paul na matindi yung kalaban natin. Actually, hindi lang nag-iisa. Si Satanas sa paipaglaban sa atin. At hindi natin nakikita yung kalaban natin. We are fighting an invisible enemy. Sabi sa verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood." Sabi ni Paul, hindi tao yung kalaban natin. So yung salitang ginamit dito na wrestle ay tumutukoy sa close combat, na hindi malayuan na nagbabari lang kayo sa malayo, but nakikipagbuno sa kaaway. And so metaphor yung ginamit ni Paul. Pero hindi niya sinasabi niya na hindi ito physical warfare. Ito ay spiritual warfare. Paalala ito na hindi tayo sa tao nakikipaglaban. Of course, mas madali sa atin, tao yung kinakalaban natin. Yung asawa natin yung inaaway natin, yung mga kasama natin sa church, yung na nagiging kaaway natin.
Pero paalala ito na hindi tayo ang magkakaaway. This is a spiritual warfare. Pinagtutulong-tulungan tayo ng mga spiritual forces. Yung laban natin ay against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Kapag narinig ninyo yung salitang authorities, of course, hindi tinutukoy dito ni Paul. Hindi niya sinasabi na yung mga kurakot ng mga politicians sa government, yan yung kalaban natin. Kailangan natin mag-aklas para sila ay mapatalsik. So ang tinutukoy niya dito ay hindi tao. Although iba sinasabi, ang daming salita na ginamit ni Paul na nag-i-indicate daw yan na merong hierarchy sa spirit world. Merong mas mataas, merong mas mababa, pero hindi natin pag-uusapan ngayon yung details kung meron bang hierarchy o wala, pero ang point lang dito na sinasabi ni Paul, marami siyang mga salitang ginamit to emphasize na yung kalaban natin ay matindi, hindi natin nakikita yung kalaban natin, marami yung kalaban natin, and hindi sapat yung lakas na meron tayo para labanan yung kalaban natin. Don't underestimate your enemy. And wag din natin i-overestimate yung sarili nating kakayahan. Delikado kapag tayo ay merong self-confidence. Delikado kapag tayo ay nagiging complacent sa buhay Kristiyano. Kasi, number 2, meron tayong kahinaan. Bakit tayo nakikipaglaban? Bakit tayo ina-exhort ni Paul na be strong? Yun ay nag-i-imply na wala tayong lakas sa sarili natin para lumaban. Sabihin natin, di ba, kung mahina tayo, sumuko na lang tayo, umatras na lang tayo. Yes, kailangan aminin natin na tayo ay mahina. Kaya sabi ni Paul, be strong in the Lord and in the strength of His might. Hindi sinasabi dito ni Paul, mahina kayo, sumuko na lang kayo, just give up. So yung solution, ang sabi ni Paul, magpakatibay kayo. Hindi niya sinabi, di ba usually kapag merong lumalapit sa atin, tapos pinanghihinaan siya ng loob, umiyak siya, hirap na ako sa buhay, dami-dami kong problema. Sabihin natin, basta magpakatibay ka lang kapatid, just think positive. Pero hindi lang sinasabi dito ni Paul na be strong. Ang sabi niya, be strong in the Lord and in the strength of His might. This is a recognition na wala tayong sariling kapangyarihan, wala tayong kakayahan na just to exert yung willpower to be strong sa spiritual warfare. So, number 3, meron tayong higit na malakas na kakampi. Diba kaya na-emphasize ni Paul? Be strong in the Lord and in the strength of His might. Yung Lord na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ito yung reason bakit nasabi din ni Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yung lakas na meron tayo, yung lakas na kailangan natin ay nanggagaling sa pakikipag-isa natin kay Kristo. If we are in the Lord, meron tayong lakas na magagamit sa pakikipaglaban. But if we are outside of Christ, kung meron man sa inyo na ngayon, ay hiwalay kay Kristo, hindi kayo sumasampalataya kay Kristo, there's no way you can stand against the evil one. Hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Pero kung tayo ay na kay Kristo, ang lakas na meron tayo ay yung kanyang dakilang kapangyarihan. Magagawa nating labanan ang lahat ng kaaway natin, spiritually speaking, sa pamagitan ng lakas na nanggagaling kay Kristo. Hindi lang siya namatay, siya ay muling nabuhay. Siya ay umakyat sa langit at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. At sabi ni Paul sa Ephesians 1, far above all rule and authority and power and dominion. And if we are in Christ, who can be against us? And binigay na ng Diyos lahat ng kailangan natin. Sabi sa Ephesians 6:11, put on the whole armor of God that you may be able to stand. And sabi sa verse 13, inulit niya ulit yun. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. So yung whole armor of God, sinali sa Tagalog na
buong kasuotang pandigma na galing sa Diyos. Just try to imagine Paul. Sinusulat niya yung sulat na ito, tapos nakikita niya yung mga nagbabantay na mga Roman soldiers sa kanya. Kaya naisip niya, probably, nagamitin yung image ng armor of God. And so bago natin isa-isahin, mamaya sa verse 14 hanggang verse 17, kung ano-ano yung bahagi ng armor na yon. So magandang i-emphasize yung sinabi ni Paul na ito ay armor of God. Ibig sabihin, yung baluti, yung sandata, lahat ng kailangan natin para sa laban na ito ay galing sa Diyos at ibinigay na ng Diyos sa atin. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na hubad na makikipaglaban. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na, kaya mo na yan, bahala ka. So yung gamit na ito ay galing sa Diyos, and we have all the resources of God at our disposal. Ang buong kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin sa laban na ito. So anong katatakutan natin? Yes, hindi ko alam. Maybe selfie. Kapag pinag-uusapan yung tungkol sa diablo, tungkol sa evil spirit, nanginginig kayo sa takot. Pero yung words na ginagamit dito ni Paul should serve to encourage, strengthen us. Halimbawa, mga bata. Di ba? Common sa mga bata, takot sila kapag madilim. O kaya ayaw na nila pumasok sa eskwelahan kapag mayroong mga nambubuli sa kanila. Pero kapag i-assure natin sila, lalo na ng mga tatay na nandito ako sa tabi mo, hawak-hawak natin yung kamay nila, akong bahala sa'yo. So anumang takot laban sa kaaway ay naglalaho kung alam natin kung gaano kalakas yung kasama natin. So, take heart, weak and fearful Christians. Huwag tayong matakot sa kalaban natin. Yes, matindi yung kalaban natin. But he who is in you is greater than he who is in the world. Pang-apat, bakit tayo nakipaglaban? Siyempre, meron tayong kailangan gawin. Hindi naman sinasabi ng Diyos, ako nang bahala, wala ka nang kailangan gawin. Just maupo ka na lang, sit back, relax. Kaya naman gawin ng Diyos yun. Pero tinakda ng Diyos na meron tayong gagawin. Anong kailangan natin gawin? Anong sabi sa verse 11? Put on the whole armor of God. Familiar na tayo sa image na ginagamit ni Paul. Simula pa sa chapter 4, put off, merong hubarin, merong isusot. So ganun din, parang damit na isusot natin yung armor of God. Kapag sinuot, hindi na ito hubarin. Nakasuot na. 24 hours a day, 7 days a week. Hindi lang suot-suot, kundi gagamitin. Dapat alam natin kung paano gamitin yung suot-suot natin. Dapat alam natin gamitin kung para saan yung ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ni Paul sa verse 13, take up the whole armor of God. Bakit? Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Yes. Sinabi ko kanina, everyday yung spiritual warfare. Pero based on experience, may mga araw na dating na sobrang hirap, sobrang bigat. It will get harder for many of us. Pero sinasabi dito ni Paul, no matter how hard it gets, magpatuloy tayo sa pakipaglaban. Walang susuko, walang peace treaty sa pakipaglaban natin sa kaaway. Bakit? Sabi sa verse 13, sa dulo, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Merong labanan, having done all, sabi sa English. Ibig sabihin, meron tayong kailangan gawin. Yes, tatayo tayo, pero meron tayong kailangan gawin para manatili tayong nakatayo at hindi tayo napapatumba ng kaaway. And this is a reminder sa atin na bawat isang Kristiyano ay sundalo sa labanan na ito. Yes, madalas sinasabi natin, yung mga pastor, yung mga missionaries, sila yung mga soldiers na nakikipaglaban. Yes. Pero hindi lang kami, hindi lang yung mga missionaries, every one of us in Christ. Hindi natin pwedeng sabihin na bahala na lang si pastor na makipaglaban para sa atin. We are all in this fight. Walang nanonood lang. Walang cheerleaders lang. Kaya niyan, kaya niyan.
lahat tayo ay aktibong naipaglaban. But take note, yung posture sa pakipaglaban ay hindi offensive, but defensive. Hindi sinasabi dito ni Paul na atakihin ninyo yung kaaway. Sabi niya, tumayo kayo, manindigan kayo, magpakatibay kayo kapag inaatake kayo. So this is not a call for our church na, ay magkaroon tayo ng special team sa church, na mayroon tayong deliverance ministry, na para sila yung mga ghostbusters na naghahanap ng mga masasamang espiritu. Okay, nasan kaya yung teritoryo ng demonyo sa barangay na ito? Lusubin natin. And that's a common misunderstanding ng spiritual warfare. Pero walang sinasabi si Paul na tungkol doon. Na these are reminders sa atin na hindi natin nilalabanan yung kaaway para talunin yung kaaway. Nilalabanan natin yung kaaway dahil yung kaaway natin ay nilusob na ni Kristo, tinalo na ni Kristo, nagtagumpay na si Kristo. Nung siya ay namatay sa krus, sabi yun sa Colossians chapter 2 verse 15. And so we're fighting, we're defending ourselves against a defeated enemy. So that's an encouragement sa atin. Kaya sabi ni Paul pagdating sa verse 14, second section, stand therefore. Yun yung defensive position natin. Handa tayo kahit anong gawin ng kaaway, kahit anong gawin ng demonyo, we're always ready. So yun sinasabi ni Paul sa verses 14 to 17 na ano-ano yung dapat na meron tayo. Ano-ano yung kailangan nating ihanda para sa paipaglaban. And this is good news for us. Dahil lahat ng kailangan natin, katulad ng binanggit ko, armor of God, ibinigay na sa atin ng Diyos. Nasa atin na. Hindi natin kailangan pagtrabahuhan. Nagagawa tayo ng sarili nating armas, gagawa tayo ng sarili nating strategy to defeat the enemy. Pinagkaloob na ng Diyos lahat ng kailangan natin. So isa-isahin natin. Verse 14 to 17. Stand therefore, having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace, in all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So ano-ano yung meron tayo? Ano-ano yung bahagi ng armor of God na isusot natin? So merong 6 na binanggit si Paul. Yung una ay sinturon ng katotohanan. Sabi niya sa verse 14, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. So kapag kayo ay nagmamaneho, di ba meron tayong sinusuot na seat belt. So ang tawag natin doon ay safety belt. Kapag kayo sasakay sa aeroplano, tinatagalog pa nga nila yun. Isuot ninyo ang sinturong pangkaligtasan. Kaya yung sinturon na tinutukoy dito ay yung belt na sinusuot nila to secure yung iba pang suit nila. Para hindi na lumuluwag, para hindi natatanggal. So to secure yung iba pang pieces ng armor. Sa Isaiah 11:4-5, inilarawan doon yung dating na Messiah na isang divine warrior na may suot-suot ng sinturon ng katuwiran at katapatan. So tinukoy dito ni Paul ay sinturon ng katotohanan. So bakit mahalaga yung katotohanan? Dahil ang sandata ng ating kaaway ay kasinungalingan. If we are wearing yung yung belt of truth, we are safe. Nasa atin na yung katotohanan. Hindi natin kailangan mag-imbento ng katotohanan. We heard the word of truth, the gospel of your salvation. Chapter 1, verse 13. And pinaalala ni Paul sa 4:21 na yung katotohanan na ito ay na kay Jesus. At si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang katotohanan. So itong katotohanan na suot-suot natin, na kailangan natin para tayo ay maging matibay, ay kung natututo tayo na ipamuhay yung katotohanan na iyon, natututo tayo na magsalita ng totoo,
natututo tayo na tuparin yung mga pangako natin, natututo tayo to live our lives with integrity, na hindi mga ipokrito ng mga Kristiyano. Pangalawa, sa verse 14 pa rin, baluti ng katuwiran, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. So yung breastplate na gawa sa metal, na nilalagay nila sa kanilang dibdib, ayon ay proteksyon kapag merong pana o merong sibat para hindi sila matamaan. Sabi sa Isaiah 59 verse 17 na si Yahweh ay isang divine warrior na merong breastplate of righteousness. So kung yung almas ng kaaway natin ay kasamaan, ibig sabihin ang tanging paraan para malabanan natin yung kasamaan ay hindi para gawin din yung kasamaan, but to live righteous lives. At wala sa atin, wala ni isa man sa atin ang merong sariling righteousness. That's why we need to remind ourselves na our righteousness is in Christ. At kapag yung righteousness ni Kristo yung nasa atin, tama lang na tayo ay mamuhay ayon sa katuwiran na meron si Kristo. What's the point of saying, na we are justified, we are righteous in Christ? Kung yung pamumuhay naman natin ay katulad ng mga demonyo, katulad ng mga tao sa mundong ito na pinamamahalaan ng dyablo. Pangatlo, sapatos ng pagiging handa sa Ebanghelyo, verse 15. So yung salita doon na readiness ay maaaring isalin sa dalawang paraan. Sinabi sa English na yon ay readiness given by the gospel of peace. So, handa tayo dahil binigay na yon ng gospel sa atin. Or, tulad ng salin sa Tagalog, yung kahandaan na yon ay yung kahandaan natin na ipangaral ay yung mabuting balita ng kapayapaan. So, either way, pinapakita dito na mahalaga na isuot natin yung sapatos ng pagiging handa. So, yung sapatos, o yung boots, yung short boots na ginagamit ng mga sundalo, syempre sinusuot nila yan. Hindi sila nakatapak, hindi sila nakachinelas lang. Kailangan nila yung para handa na silang lumakad, handa na silang tumakbo, handa na silang makipaglaban. So, ginagamit natin dito yung image ng warfare, pakipag-away. Pero let's remember na yung kalaban natin ay spiritual forces. Hindi mga tao yung kalaban natin. When we share the gospel sa mga Muslim, hindi sila mga kaaway na ituturing natin. When we share the gospel sa kapitbahay natin, kahit na masama yung ugali niya, hindi natin sila ituturing na kaaway na lalabanan natin. We bring the gospel of peace na ina-announce sa kanila, yes, nagkasala kayo sa Diyos. Lalo na ngayon, naging issue yung sa LGBT, yung view natin about sinfulness ng homosexuality. At yung mga non-Christians, they will really attack us na self-righteous kayo. And of course, di nila maintindihan. Pero we don't regard them as our enemies. Sasabihin natin sa kanila, yes, we believe you are a sinner. Yung lifestyle mo ay kasalanan laban sa Diyos. But we bring you the gospel of peace. You repent. And you can find forgiveness in Christ. That's the good news. Diba? Kaya sabi sa Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. Nakahanda ba tayo? Every time we have opportunity na lumabas sa bibig natin yung gospel of peace announcing salvation, yung good news of salvation we have in Christ. Nakahanda ba tayo? Hindi lang sa salita na ginagamit natin. Nakahanda ba tayo na ipakita sa kanila, to invite them, look at my life, look at our family, look at our church. At makikita ninyo, this is the work of the gospel na bumabago sa buhay natin. Number 4, panangga ng pananampalataya. So, verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Yung first word na ginamit ni Paul, lagi. Ibig sabihin, palagi. Ibig sabihin, hindi tayo hihinto. Ibig sabihin, there's no break
sa paglaban na ito. Hindi ko sinasabi na bawal magpahinga, bawal matulog. So ang point dito, everything we do ay dapat na nandun yung shield of faith. Yung panangga laban sa pag-atake ng kalaban ay yung pananampalataya natin sa Diyos. Ito yung armas na meron si David sa kanyang paglaban kay Goliath. He believed sa kapangyarihan ng pangalan ng Diyos na magbibigay sa kanya ng tagumpay. We are most vulnerable sa pag-atake ng kaaway kapag dumating yung time na pinagdududahan natin yung mga pangako ng Diyos. Kapag pinagdududahan natin kung mabuti ba talaga yung Diyos sa atin. Kapag pinagdududahan natin na may bibigay ba talaga ng Diyos lahat ng pangangailangan natin, we are most vulnerable kapag humihina yung pananampalataya natin. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Do you believe yung salita ng Diyos na siya yung magbibigay ng lahat ng kailangan natin in times na we need help laban sa kaaway? Yung image na ginagamit dito ni Paul ay nagpapaulan ng mga palaso, yung jablo. Hindi lang basta palaso, kundi nag-aapoy. And it's really deadly, destructive. If we will give up our faith in Christ, we will die. Pinapaulanan tayo ng tukso ng jablo. Pero sasanggayin natin ang kanyang bawat tukso sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Number 5. Helmet ng kaligtasan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, sabi sa verse 17. So yung helmet na ginagamit ng mga sundalo, of course, familiar tayo sa helmet, mga nagmumotor, nagsusot ng helmet para proteksyon sa ulo, lalo na in times of war. Ito yung helmet na ito ay helmet ng kaligtasan. Siyempre kung tayo ay na kay Kristo, we believe that our salvation is in Christ. Pero paalala ito sa atin ni Apostol Pablo na napakahalaga na yung kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo ay lagi nating pinapaalala sa sarili natin. Natural sa atin na iniisip na meron tayong magagawa. Meron tayong maiaambag pa sa kaligtasan natin. Yung self-righteousness sa heart natin ay isang a form of weakness na hindi tatagal kapag tayo ay natake ng kaaway. Hindi natin pwedeng panlaban sa mga doubts na binabato ng kaaway na we are righteous enough, we are good enough, we are serving sa church enough, we are giving enough, we are sacrificing enough. The only way we can stand ay kung ipapaalala natin sa sarili natin, yung ginawa ng Diyos sa atin ay sapat sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. That's why mahalaga yung number 6, yung tabak ng Espiritu. At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So yung ginamit dito na tabak ay yung maikling sword, hindi yung mahabang espada. So yung maikli na ginagamit sa close combat. At sinabi ni Paul na yung tabak na yon ay galing sa Espiritu. At sinabi ni Paul na yung tabak na yon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. And the Lord Jesus Christ is a perfect example kung paanong bawat tukso ni Satanas nung siya ay nasa wilderness for 4 days ay sinagot niya ng salita ng Diyos. Nasusulat. 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 That's why we have fighter verses. That's why we call our memory verses for the week fighter verses. Dahil yung sword of the Spirit na bigay sa atin. And if ito lang yung natatanging almas na hawak-hawak natin na offensive in nature. Because we need to defend ourselves.
Kapag aatakihin tayo ng kaaway, dating yung time, the enemy will cast doubts sa heart natin kapag nakagawa tayo ng malaking kasalanan. Nagsisi tayo pero nagawa na naman natin yung kasalanan na yon. Andun yung doubt sa heart natin, we hear voices. Tingnan mo yung ginawa mo. Sasabihin mo, you're a child of God? Sasabihin mo, may ka-assurance of salvation? Paano ka mapupunta sa langit? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? And we have yung fighter verse. Romans chapter 8 verse 1. There's therefore now no condemnation. We say to our hearts, we say to the devil, yes, I'm not righteous enough. Yes, nagkakasala ako paulit-ulit sa Diyos. Yes, nahuhulog ako sa malaking kasalanan tulad din ng mga non-Christians. Pero pinangahawakan ko yung salita niya. Sabi niya, there's therefore now no condemnation for those who are in Christ. That's the sword of the Spirit. Nahawak-hawak natin. So, 6 na bahagi ng armor of God na dapat nating suot sa sarili natin para handa tayong depensahan yung sarili natin. Sabi ni Richard Rogers, we're currently translating yung book Holy Helps for a Godly Life. It's a Puritan book. Sabi niya, kumbinsihin mo ang iyong sarili at paniwalaan mo ang katotohanan ito. Kung hindi ka nakabihis ng baluti ng Diyos, ikaw ay naglalakad na nakahubad. Kung wala yung baluti, yung armor, para kang isang mandirigmang walang armas na nakikipaglaban sa maraming malalakas at armadong kaaway. How can you have confidence that you will win this war if you don't have the armor of God? And yung good news sa atin ng mga Kristiyano, we already have the armor of God. Kailangan nating isuot. Kailangan nating gamitin. So, ikatlong tanong. Last 3 verses. Ano-ano yung dapat nating gawin sa pakikipaglaban? Hindi lang tayo nakasuot ng armor of God. Meron tayong gagawin. Bilanggit ko na kanina yung sword of the Spirit. Yung word of God. Mula verse 18 hanggang verse 20. So isinantabi muna ni Paul yung image ng armor. Yung military metaphor na ginagamit niya. To say directly kung ano yung kailangan nating gawin. Sabi niya sa verse 18, na nakakonekta pa rin ito sa verse 16, verse 17, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Ano yung dapat gawin? Number 1, manalangin. Sabi ni Paul sa verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. If we are not praying, we are not fighting. Kapag tayo ay hindi nananalangin, kapag pinapabayaan natin yung pananalangin, how can we expect na tayo ay mananatiling nakatayo sa oras na dumating yung tukso ng kalaban? Di ba sabi ni Paul, ni Christ sa mga disciples niya, watch and pray that you will not enter into temptation. Nananalangin tayo, kinakausap natin ng Diyos, inaamin natin, it's an act of humility. Inaamin natin na, Lord, kailangan namin yung tulong mo. And we trust the Lord na He will provide yung help na kailangan natin. Tuwing kailan tayo nananalangin? Not just every Sunday. Not just kapag may prayer meetings yung church. Ang sabi dito ni Paul, sa lahat ng pagkakataon. Kasi every day, every single day, every single hour, every single minute, we are utterly dependent sa tulong na nanggagaling sa Diyos. Kapag, hindi naman natin dito sinasabi na you're praying every time. Pero yung heart of dependence, kapag dumating yung time na we're no longer prayerful, sinasabi natin sa Diyos, I don't need your help. And that's prideful.
At kapag yung pride na yun nasa heart natin, yun ang simula na tayo ay babagsak. Humiling at sumamo. So paano tayo ano yung mga klase ng panalangin na na bibigkasin natin? Yes, usually, prayer. Humihiling tayo ng tulong sa Diyos. Pero all kinds of prayer. Kaya meron tayong panalangin ng papuri. We're praising the Lord for His marvelous attributes. Meron tayong prayer of confession na inaamin natin yung mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Meron tayong prayer of thanks. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga biyaya na ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. So paano tayo makakapanalangin ng ganito? Sa patnubay ng Espiritu. In the Spirit. Yung Holy Spirit, yung tumutulong sa atin na magkaroon ng ganitong klaseng puso na nakadepende sa Panginoon. Yung Holy Spirit, sabi sa Romans 8:26 ang tumutulong sa atin para ma-express natin sa mga salita na there are times na our words fail us. Di natin alam kung ano sasabihin sa prayer. And we have His Word na ginagamit din natin sa prayer. Pangalawa, anong dapat gawin? Verse 18 pa rin, maging alerto. Sabi ni Paul, to that end, keep alert with all perseverance. Keep alert. Alerto. 24. Kapag ikaw ay gwardiya, tapos tutulog-tulog ka sa duty mo, hindi ka lang masisante, mapapasok ka ng magnanakaw o kaya ikaw ay mapapatay. So wag nating tutularan yung mga disciples ni Christ. You remember yung last night bago siya arestuhin, na nananalangin siya, is facing yung temptation from the enemy to walk away from the cross. Diba kaya yung prayer niya na if it's possible, let this cup o yung suffering na maranasan niya pass away from me. Pero napagtagumpayan niya yung tukso na yun, sabi niya, but not my will, but yours be done. Tapos nakita niya yung mga disciples niya na natutulog. Ba't kayo natutulog? You must be awake. You must be watchful and be on guard. And so, yes, may mga time na nadatapa tayo. May mga time na nahuhulog tayo sa tukso. Pero bumabangon tayo, nagpapatuloy tayo sa pagsunod kay Kristo. Yun yung with all perseverance. We keep fighting until the end. We keep following Christ until the end. Hindi natin to kaya na mag-isa. That's why we have yung church. That's why we encourage yung mga members natin na matagal natin hindi nakakasama. You cannot win this fight alone. Hindi mo kaya mag-isa. That's why we encourage you to come every Sunday. That's why we encourage you kung Kristiyano ka na maging member ng isang local church. And dito sabi din ni Paul sa verse 18, na God appointed our ministry to one another para tulungan tayo sa laban na ito. God will not send His angels, normally, para tulungan tayo. Although, ministry ng mga angels yun. Pero yung ordinary help na natatanggap natin araw-araw ay nanggagaling sa church. Sa mga kapatid natin kay Kristo. Kaya sabi ni Paul sa dulo ng verse 18, at patuloy na ipanalangin at ang lahat ng hinirang ng Diyos. All the saints. Sino yung all the saints? Yung mga mababait na miyembro ng church? Lahat. Lahat ng Christians. Diba? Sabi niya sa mga taga-Ephesus, to all the saints in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Lahat ng mga Kristiyano, hindi lang mga kasama natin sa church. Ito yung model na ginawa ni Paul. Diba? Merong 2 sections sa Ephesians na nag-pray siya para sa kanila, chapter 1 and then chapter 3. Na yung model na ginagawa ni Paul, ini-invite niya yung mga taga-Efeso na tularan ninyo yung halimbawa ko. I'm praying for you. You must be praying for one another. We're praying for every member ng church. You're praying for your pastors, your elders. We're praying for our missionaries. We're praying for other churches. Ano yung mga kailangan natin pag-pray? Marami. Pero yung priority ni Paul sa prayer niya, actually nag-request si Paul ng prayer sa kanila.
to remind them, hindi madali yung na-experience niya. And to express humility, na kahit siya ay Apostol Pablo, sinabi niya sa kanila, I need your prayers. We need your prayers. Ano yung prayer niya? Ano yung prayer request niya? Verses 19 to 20. He prayed for na magkaroon ng clarity yung preaching of the gospel. Wastong salita. Sabi, pag-pray niyo ako na pagkalooban ako ng Diyos na magkaroon ng wastong salita. Na magkaroon ng clarity. We live in a world na maraming tao so confused. Ano ba yung ibig sabihin ng gospel? So let's pray for clarity sa mga preachers natin, sa mga missionaries natin, para alam nila, malaman natin, and bawat isa natin nag-evangelize, para malaman natin kung ano yung mga salita na dapat natin gamitin sa preaching of the gospel. Pangalawa, boldness. Yung boldness, dalawang beses yung binanggit. Buong tapang na may pahayag. Verse 19. Verse 20, buong tapang na may pahayag. Ito yung boldness na hindi lang i-preach yung content ng gospel. Di ba sabi niya, mystery of the gospel. Ano yung mystery of the gospel? Nasa plano ng Diyos na pagkaisahin ang mga Hudyo at mga Hintil. At ang plano ng Diyos, lahat ng bagay to reconcile all things, to unite all things in heaven and on earth in Christ. Sabi niya sa chapter 1. Na magkaroon ng boldness na hindi compromise yung message of the gospel. Nakakulong ka dahil sa preaching ng gospel. Nandun yung temptation na bawasan. O hindi na mag-preach ng gospel. Kaya sabi niya, pray for faithfulness. Sabi sa dulo ng verse 20, gaya ng nararapat, as I ought to speak. Sinabi niya na, I am an ambassador in chains. Ambassador siya. Pero hindi VIP yung treatment sa kanya sa kulungan. He's suffering. And anong trabaho ng ambassador? Ang trabaho ng ambassador ay sabihin yung mensahe ng nagsugos sa kanya. Wala tayong karapatan na i-modify, baguhin yung salita ng mabuting balita ni Kristo. So lastly, he asked for prayers for endurance. Sabi niya, I'm an ambassador in chains. Mahirap yung sitwasyon niya. Kailangan yung, sinasabi niya sa mga taga-Efeso, manatili kayong nakatayo. Magpakalakas kayo. And inaamin ni Paul, I need you to pray for me na manatili ako nakatayo. And not to walk away from the calling na ibinigay sa akin ng Panginoon. Magagawa lang niya yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At yung kapangyarihan ng Diyos na yon ay dumadaloy sa pamamagitan ng panalangin ng mga kapatid kay Kristo. So never ever underestimate the power of prayer. May mga times na ang dami nating ginagawa, we're so busy, napakadali na isang tabi yung prayer. It's a constant temptation even for us na mga pastors. Never ever underestimate the power of prayer sa spiritual warfare. Spiritual ang laban. Kailangan natin ng spiritual na armas. And we need the Holy Spirit working through the prayers of His people every day. Nakikiusap ako sa inyo, every day, araw-araw, ipag-pray natin yung bawat isa. We have members directory. Andyan yung pangalan ng mga members. Pray for every single one ng mga members ng church. Pray for us ng mga elders ng church. Pray for every family sa church. Pray for our children, our young people. Pag-pray ninyo yung matagal na hindi umaten sa church. Pag-pray ninyo yung mga under-discipline sa church. Especially mga tatay. We have a special responsibility na pangunahan yung pamilya natin sa pananalangin. Not just sa church, kundi sa loob ng bahay. Our marriages are under attack by the enemy. Our children are under attack. Yung isip nila, yung puso nila. Sometimes we are not aware na pag binigyan natin sila ng smartphone, may access sa internet, sa social media, nag-YouTube, are we even aware they're going through spiritual warfare?
If they don't have the Spirit of God, if they don't have the gospel, if they don't have faith in the Lord Jesus Christ, how can we expect na yung mga anak natin ay magpapatuloy na nakatayo sa atake ng kaaway? Ipanalangin natin sila, manalangin tayo na kasama nila. Mahirap. Yung labang hinaharap natin araw-araw. Maraming beses na tayong bumagsak. And some of you, maybe andun yung great fear. Hindi ko alam kung mananatili ako nakatayo kapag dumating yung araw na umatake yung kaaway. I'm not sure na kapag dumating yung matinding tukso that I will have strength enough to fight. Andun yung doubt siguro sa heart natin na I'm not even sure na 1 year from now, 2 years from now, ay Kristiyano pa rin ako. How can we be sure na paggising natin sa umaga, we still believe in Christ? Na we will still follow Christ hanggang sa dulo. We need yung encouragement na nanggagaling sa salita ng Diyos. Ito yung natutunan natin sa verses 10 to 20. Sa araw-araw na pakikipaglaban natin, sa spiritual na pakikipaglaban. Di ba yung exhortation sa atin ng salita ng Diyos, dapat tayo magpakalakas. Sa lakas na nanggagaling sa Diyos, sa pakipag-isa natin kay Kristo, at sa patnubay ng Espiritu. And this is a great encouragement sa atin. Nagsimula si Pablo sa kanyang sulat sa Efeso, sa chapter 1, verses 3 to 14, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos sa mga spiritual blessings na nasa atin na dahil sa gawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. And then he closes his letter to the Ephesians with an encouragement. Hindi lang exhortation to stand firm, pero yung encouragement na sa spiritual warfare, na yung lahat ng kailangan natin ay nasa atin na God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pansinin niyo. Sabi niya sa verse 11, yung armor na kailangan natin, armor of God. Verse 13, armor of God. At yung sandata, yung sword na meron tayo, yung salita ng Diyos. And God the Son, siya yung ating Christos Victor. Siya yung nagtagumpay laban kay Satanas. Sa lahat ng tukso na ibinato sa kanya ng diablo, nagtagumpay siya. Hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Umakyat siya sa langit. Ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. He is reigning over His church. And one day, He will rule everything in His creation. Yung kanyang pangalan is above all rule and authority and power and dominion. We have victory in Christ. So if we are in Christ, He is our truth. He is our righteousness. He is our peace. Kaya yung exhortation sa atin ni Paul, be strong in the Lord. In Christ, we have the victory. God the Spirit. So yung nagbigay sa atin ng tabak ng salita ng Diyos, the Holy Spirit. Paano tayo sinabihan ni Paul na manalangin? Pray in the Spirit, sa patnubay ng Espiritu. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Huwag mong sasabihin, never ever say na you don't have enough resources para manatiling nakatayo. If God is for us, God the Father is for us, God the Son is for us, God the Spirit is for us, and with us, who can successfully be against us? Sabi ni John Calvin, wala tayong haharaping anumang panganib na hindi kayang pagtagumpayan ng kapangyarihan ng Diyos. Wala ring sino mang nakikipaglaban kay Satanas sa tulong ng Diyos ang babagsak sa araw ng laban. Walang sino man ang babagsak. We will all persevere until the end if we are in Christ. Do you believe that? Do you believe that?
Amen.